sipag lang, hayaan mo silang sa'yo'y humahadlang. Yo, what's up mga kabutingting? Yan, magandang araw po sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan na, mayroon ako ditong ginagawang white twisting house at ang problema nito ay ayaw umandar yung kanyang spin dryer. So ito ay ating isasaksak para makita nyo na ito ay hindi talaga gumagana. Yan, saksak lang natin. Tapos on lang natin itong spin timer. Yan, kung nakikita nyo ay hindi man lang umuga o kahit nga tunog ay walang ugong. So ito yung problema niya mga kabutingting, yung kanyang takip umaangat. At kung makikita nyo mga kabutingting, yung tatlong tornilyo na yan ay kalawangin. So dito tayo sa baba maguna, titignan natin yung preno kung hindi ba ito nakadikit mga kabutingting. So tanggalin lang natin itong tatlong tornilyo. At ito mga kabutingting ay hindi ito ang buhay na mano ko, dahil ang buhay na mano ko kanina ay single tab na washing machine at ito yon. So ito yon mga kabutingting, ito ay single tab na sharp, ito yung buhay na mano ko. At ang problema nito ay yung kanyang wire, at kung napapansin nyo ay nasa taas na. At sila naman yung may-ari sa washing machine na ito. So ayan, kung napapansin nyo ay okay na. So balik tayo dito sa aking ginagawa na pagtatanggal ng tornilyo. At napakatumal talaga nitong aking paghanap buhay kanina mga kabutingting. Talaga namang pahirapan sa paghanap ng customer, pero hindi naman na zero. Kahit papano ay mayroon din kita konti. So yan, titignan natin dito yung preno nya dahil natanggal ko na yung takip. Kung ito ba ay nakadikit, so ikutin lang natin yung kanyang coupling. At kung nakikita nyo naman ay malambot, ikutin. Ayan o. So ibig sabihin walang problema yung kanyang preno or yung coupling dahil napakalambot. So dito kung napapansin nyo or nakikita nyo yung kanyang tatlong tornilyo dyan sa tornilyo sa takip ng pagkabitan ng mga timer, saka yung drain selector ay kinalawang. So ibabahagi ko sa inyo kung paano ko ito tatanggalin para kahit paano magkaroon din kayo ng idea kung kayo man ay maka-encounter ng ganito na kalawangin yung tornilyo. So ginawa ko lang dyan mga kabutingting ay nagpainit ako ng hinang. So ito ngayon ginagamit ko at ginatlaan ko lang yung gilid para nang sa ganon ay magkabilang gilid pala mga kabutingting yung aking ginatlaan dyan, para nang sa ganun ay yung side cutter ay makakapit doon sa tornilyo. Napakaliit na lang ng ulo nyan mga kabutingting dahil kinain na talaga ng kalawang yung tornilyo nyan. Buti pa nga yung nangangain ng kalawang ay siguro laging busog. So balik tayo dito mga kabutingting. So dito ay inayos ko lang yung tripod para makita nyo yung aking ginawa. So dyan ay inipit ko lang yung pinakaulo ng tornilyo para nang sa ganon ay maikot ko yung tornilyo, ulo ng tornilyo. Yan. So yan lang yung aking pamamaraan pag mga ganito mga kabutingting na kinalawang. Pero yung isa lang yung aking ipinakita dyan mga kabutingting dahil sa ganon ay hindi umaba ba itong video na ito. Kung sa baga binigyan ko lang kayo ng idea pag mga ganitong problema. Kung nakikita nyo yung tornilyo, sus Maria Josep, napakaliit, ubos talaga sa kalawang, busog na busog talaga ang kumakain ng kalawang. Yan, kung nakikita nyo ay tanggal na lahat ng tornilyo mga kabutingting. So dito ay gagamit lang tayo dyan ng flat screw at sungkitin natin at doon ako sa harap para nang sa ganun hindi ako mahirapan sa pagtanggal niyang takip na yan. Pero ayan ay wala ng tornilyo mga kabutingting. Ayan, ganyan lang mga kabutingting ang pagtanggal niyan. Nakadali lang or napaka-basic lang tanggalin yan. At mayroon namang iba niyan mga kabutingting ay hindi mo kailangang gamitan ng flat screw. Kung sa baga itutulak mo lang sa bandang kaliwa dahil nakaharap ako, or sa kanan ko banda dahil nakaharap pala ako doon sa washing machine. So ito yung problema niya lang mga kabutingting, itong spring na ito nakakalang dito sa pinaka yan dyan nakakalang yung spring mga kabutingting, kaya nang sa ganon yung kanyang
door switch ay hindi maglapat, yung kanyang door switch or yung kanyang contact point, hindi siya naglalapat dahil dito, yan sa spring na yan, nakalapat, nakakalso dyan. So yan lang yung pinaka problema niyan sa spin dryer na yan mga kabutingting. So napaka basic lang yung aking mga nahanap kanina. So dito mga kabutingting ay tanawa na rin, ma'am, natin para makikita nyo. Yan. Pero yan mga kabutingting ay hindi ko na ipinakita dyan yung pagtakip. So dito mga kabutingting ay tinisting ko na. Yan, pinakita nyo ay gumigiwang-giwang na at kumuhuni. At dito rin sa washing machine na ito mga kabutingting ay tinisting ko ito bago ko iniwanan. Baka mamaya ay ayaw na gumana. Okay na, ma'am? So dito ko natapusin yung video natin sa araw na ito mga kabutingting, at pasensya na po. Ito lang muna yung upload natin. At mamaya mga kabutingting, pakita ko sa inyo pagkatapos nitong dryer na ginawa ko. At dito mga kabutingting ay yung camera kasi ay naka doon sa taas, naka steady lang, nakalimutan kong ibaba. Kaya yung iba nito ay naitornilyo ko na hindi ko na ipakita. Pero yun lang talaga ang pinaka problema doon sa na yan mga kabutingting. So dito ay nag final testing ako mga kabutingting. So yan, para makita nyo na okay na talaga at yung spring lang ang dahilan kaya hindi siya makaikot. Yan, kung nakikita nyo ay umuuga-uga na at humuhuni na siya dahil ito naman ay walang problema. At dito naman ay trinay ko rin yung washing machine dahil baka mamaya hindi na to gumagana, wala naman akong pinakailaman na iba. At ang reklamo lang kasi sa akin ng may-ari nito ay yung kanyang spin dryer. So ito yung sinasabi ko sa inyo mga kabutingting, na buhay naman ako. Ito ay single tab na Sharp. At ang problema nito ay yung wire, kung napapansin nyo ay nasa taas na at sila naman yung may-ari. At hanggang dito na lang yung video natin mga kabutingting.